Posibleng pumreno ang linggo-linggong taas presyo sa produktong petrolyo kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa ilang oil industry sources, 2 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos kada litro ang posibleng ibaba ng presyo ng diesel sa susunod na linggo, habang ang gasolina maaring matapisan ng hanggang 4 na piso kada litro. Ang tapias presyo maaaring magbigay ng kaunting ginhawa sa mga lumulubog ng kabuhayan ng mga mangingisda. May report si Darlene Kai. Ito na yung talagang pinaka-worst na dumating sa buhay naming mangingisda na wala ka nang mahuli, mahal pa ang lahat. Nakihirap ang mga tao, yung mga magdaragat. Malaking alon na maituturing ng mga mangingisda ang pagmahal ng presyo ng langis. Nakakalunod na kasi ang taas nito kaya marami ang hindi na kayang pumalaot. Yung gasolina namin, 200. Bumibenta 200, bawi lang. Wala nang pambigas. Pit ng konting sinturon para kahit pa paano kumain. Sa Cavite City, nagsisilbing katig ng ilang mangingisda ngayon ang pangangalakal at pagko-construction worker. Dahil kung pumalaot man, 3 kilometro lang ang nararating at kakarampot lang ang nahuhuli sa 3 oras na pangingisda. Mahal-mahal kasi ng gasolina eh. So walang kita sir ngayong araw? Wala ho. Paano ho yan? Guto, mabutin. Binibenta na raw ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka kaysa matuyo at masira dahil nga hindi na sila pumapalaot. Kaya kung dati punong-puno ng bangka itong pampang ng Barangay 14, gayon ay kakaunti na lang ang matitira. Ganito rin ang nararanasan sa tuna capital ng bansa. Napilitan na ring ibenta ng mga taga-Labangal, General Santos City ang kanilang mga bangka. Di na makaya ang kamahal sa presyo sa kurdo. Unya ang uban dili nakakaya maka-starting sa ilang kabangka tungod kay ang starting ka dati og 300,000 times 2 na mahimo ng 600,000. Anya ang isda sa fishport usab-usab ra ba ang presyo. Ya samantalang ang ato ang lana pataas nga pataas. Panawagan ng small-scale fisher folk ng lungsod sa pamahalaan. Kung kamo nga naay mo'y kabubuton sa mga mananagat ngayon nani, tabangin ninyo. Ayon sa grupong pangisda, sa 10,000 miyembro nila, 5,000 ang tumigil ng pumalaot. Ngayon napakataas ng presyo ng gasto sa produksyon ng mga mangingisda. Ang gobyerno hindi kumikibo. Parang sa amin, hanggang kailan ba kami pababayaan ng gobyerno? Pagtitiyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, patuloy ang pamimigay nila ng ayudang tig-3,000 pisong fuel subsidy. Gusto nating linawin na priority natin dito ay yung nanggagaling sa mga 5th class municipality, no? Kasi following the principle of equity, mas gusto nating maabot yung mas nangangailangan. Mahigit 10,000 mangingisda na raw ang nakatanggap. May ipamimigay pang 50 milyong pisong fuel subsidy ngayong Abril at dagdag pa ang inaprobahang 10 bilyong pisong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. After na mabigyan natin at meron ding resources, hindi naman natin sinasabi na dapat sila ay hindi completely mabigyan kasi ang gusto natin inklusibo yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Naghihintay na lang. Nananatiling umaasa, pero kahit papaano po, tuloy lang ang buhay kasi wala naman po kaming magagawa. Darlene Kai, GMA News.